Maligayang pagdating sa aking channel. Ang kwentong ito ay isang trahedya nagmula sa Europa na kinasasangkutan ni Kristina Joksimovic. Ito ay nakakapanindig balahibo at nakakatakot na pangyayari sa biktima. Bago natin simulan, gusto kong tandaan nyo na ang episode na ito ay maaaring hindi angkop para sa lahat. Bagamat iwasan ko ang mga hindi kaaya-ayang detalye, ang ilan sa mga paglalarawan ay mahalaga upang ipakita ang isang tumpak na nangyari sa krimeng ito. Kung handa ka ng matuklasan tungkol sa kwentong ito, manatiling manood hanggang sa dulo. Si Kristina Joksimovic ay ipinanganak noong ika-15 ng Abril, 1985, sa Switzerland. Siya ay may pinagmulang Serbiano na nagpapaliwanag sa kanyang apelyido. Mula sa murang edad, nagpakita si Kristina ng isang kahanga-hangang talento sa pagmomodelo. Ang kanyang nakamamanghang kagandahan at kapansin-pansing na body figure ay nakakuha ng atensyon ng mga nakapaligid sa kanya na nag-udyok na ituloy ang isang karera sa industriya ng fashion. Noong 2007, siya ay naging finalist sa Miss Switzerland pageant na pinatibay ang kanyang katayuan bilang isa sa mga pinaka-promising na beauty icon sa bansa. Kasunod ng kanyang tagumpay, nagsimula siyang magsanay ng mga naghahangad na batang modelo na nagtuturo sa kanila ng mahahalagang kasanayan tulad ng mga diskarte sa runway. Sa pagpapatuloy ng kanyang hilig sa mentorship, itinatag ni Kristina ang kanyang sariling coaching agency na pinangalan ng Catwalk Coach na nakabase sa Basel, Switzerland. Kabilang sa kanyang mga kilalang tinuruan ay si Dominique Rinderknecht, Miss Switzerland 2013, na tinulungan ni Kristina na maghanda para sa kompetisyon ng Miss Universe. Ang kanyang kadalubhasaan at dedikasyon sa pagsasanay sa hinaharap na talento ay ginawa siyang isang iginagalang na figura sa mundo ng pagmomodel. Tinanggap din ni Kristina ang mga digital platform na nagbabahagi ng nilalamang pang-edukasyon sa pamamagitan ng mga video sa social media. Inilarawan siya ng mga nakakakilala sa kanya bilang masigla, ambisyosa at lubos na nakatuon sa pagtulong sa kababaihan na magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Sa labas ng pagmomodelo, nasiyahan si Kristina sa pagbabasa, paglalaro ng volleyball at panonood ng mga dokumentaryo. Nag-juggle siya ng maraming hilig at propesyon, kabilang ang isang matagumpay na karera bilang isang IT recruiter mula 2013 hanggang 2017. Sa panahong ito, nagtrabaho siya sa mga high-profile na kumpanya, kabilang ang Google. Nakamit ni Kristina Joksimovic ang napakalaking tagumpay sa murang edad at ang kanyang mga plano sa hinaharap na ambisyon. Kabilang sa mga ito ang pagpapakasal at pagsisimula ng isang pamilya. Sa kanyang propesyonal na buhay, nakilala niya si Mark Reban, isang negosyanteng mas matanda sa kanya ng 3 taon. Naramdaman ni Kristina na si Mark na ang taong makakasama niya sa pagtanda. Si Mark ay nagmula sa isang mayaman at maimpluwensyang pamilya at isang gwapong negosyante na nakamit ang tagumpay sa pagbuo ng kanyang sariling negosyo. Siya ang may-ari ng isang consulting firm. Bumuo sina Kristina at Mark ng isang tila perpektong relasyon. Noong una, nag-aalinlangan ang pamilya ni Kristina sa kanilang relasyon, pakiramdam na hindi magkatugma ang dalawa. Palakaibigan si Kristina, laging nakangiti at masayahin, habang si Mark ay introvert, madalas na kritikal at kung minsan ay tila mayabang. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagkakaibang ito, nagpakasal ang magkasintahan noong Agosto 2017. Nagkaroon sila ng unang anak na babae noong 2020 at ipinanganak ang pangalawang babae noong 2021. Nakatira ang pamilya sa isang malaki at magandang bahay sa bayan ni Kristina sa Biningen, malapit sa Basel, Switzerland. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, si Mark ay tila perpektong asawa. Minahal niya ang kanyang asawa ng higit sa anupaman at itinuring niya itong parang reyna. Ang kanilang buhay pamilya ay tila isang panaginip na natupad. Naging matagumpay sila sa kanilang mga karera, nagkaroon ng magandang tahanan at malusog at mahuhusay na mga anak. Sa panahong ito, madalas na nag-post si Kristina ng mga larawan ng kanilang pamilya sa Instagram at maging ang kanilang mga malalapit na kaibigan ay itinuturing na perpekto ang kanilang pamilya. Gayunpaman, noong 2023, ang tila perpektong imahe ng pamilya ito ay nagsimulang nawasak. Si Kristina ay 38 taong gulang at si Mark ay 41. Sa unang pagkakataon, nagsimulang mapansin ng mga kaibigan at pamilya ang lumalaking problema sa pagitan ng mag-asawa. Noong Hulyo 14 na, 2023, tinawag ang mga pulis sa kanilang tahanan kasunod ng isang insidente ng karahasan sa tahanan.
Nang maglaon, sa pakikipag-usap sa isang kaibigan, binanggit ni Christina na gumamit si Mark ng karahasan at binantaan siya, na sinasabi na kung tatawag siya ng pulis, makikita niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Takot na takot si Christina, ngunit sa kabila ng mga pagbabanta, tinawagan niya ang mga otoridad. Unti-unti, ang katotohanan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto ay nagsimulang lumitaw. Si Mark ay ibang-iba mula sa imahe ng perpektong asawa. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin si Christina sa pag-post ng mga larawan sa social media ng mga paglalakbay ng pamilya na nagmumungkahi na maayos ang lahat. Sa Instagram, may mga larawan mula sa tila isang perpektong romantikong bakasyon para sa mag-asawa ng Lake of the Four Cantons. Si Christina at Mark ay mukhang labis na nagmamahalan, ngunit ang katotohanan ay ibang-iba. Sa pagpunta doon, sinabi ni Mark kay Christina na inaasahan niyang makipagtalo para makauwi na ito sa kanilang mga anak na babae. Nang maglaon, sa hapunan, naging basto si Mark at nagsimulang mang-insulto sa ibang mag-asawa sa hotel. Nang hilingin sa kanya ni Christina na huminto dahil nakakahiya, tumayo siya, sinabi sa kanya na hindi siya dapat pagsabihan nito at iniwan siyang mag-isa sa hotel. Ang mga ganitong uri ng sitwasyon ay naging mas madalas, ngunit inilihim ni Christina ang karamihan sa mga ito sa kanyang mga mahal sa buhay. Noong Pebrero 2024, ilang araw hindi nakausap ng mga magulang si Christina at nagsimula na itong mag-alala. Si Christina ay malapit sa kanyang pamilya at palagi silang nakikipag-ugnayan, kaya hindi karaniwan para sa kanya na tumahimik ng ganito. Di nagtagal, nakatanggap ang ama ni Christina ng tawag mula sa preschool na dinaluhan ng kanyang mga apo, na ipinaalam sa kanya na hindi sila sinundo ni Christina. Agad itong nakipag-ugnayan kay Mark, na nagsabi sa kanya na siya rin ay nawalan ng pakikipag-ugnayan kay Christina noong nakaraan. Idinagdag ni Mark na ang kanyang asawa ay, paminsan-minsan, nawawala ng walang pasabi, umalis lamang sa bahay nang hindi sinasabi kung saan ito pupunta o kailan ito babalik. Naniniwala siya na ito ay isa lamang pagkakataon ng kanyang pagkawala ng ilang sandali. Nagpa siya ang ama ni Christina na sunduin ang kanyang mga apo. Inihatid niya ang mga ito pauwi, inilagay sa kama at nagsimulang maghanap sa bahay para sa anumang mga palatandaan na maaaring magpahiwatig kung nasaan ang kanyang anak na si Christina. Wala siyang nakita at nagpa siya na maging kalmado sa sitwasyon, umaasa na kailangan lang ni Christina ng ilang oras upang ayusin ang kanyang mga personal na bagay at babalik sa lalong madaling panahon. Sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin kumontak si Christina. Ang mga magulang ni Christina ay lalong nag-aalala, nagpa siya sila na bisitahin muli ang bahay nina Christina at Mark para maghanap ng anumang mga impormasyon. Sa puntong ito, masama na ang pakiramdam nila at hindi na makapaghintay pa na walang ginagawa. Ang nakakabigo din sa kanila ang kawalang interes ni Mark sa paghahanap sa kanyang asawa. Siya ay tila masyadong kalmado sa mga pangyayari. Ilang araw na siyang hindi nakikipag-ugnayan kay Christina pero parang hindi ito nag-aalala. Inaalagaan niya ang kanilang mga anak na babae at iginiit na ang mga ganitong uri ng pagkawala ni Christina ay hindi nakakaalarma para sa kanya. Ngunit alam ng pamilya ni Christina na hindi ito totoo. Regular silang nakikipag-ugnayan sa dito at hindi pa nangyari ang sitwasyong hindi ito kumokontak sa kanila. Noong ika-13 ng Pebrero, 2024, muling pumunta sa bahay ang ama ni Christina. Siya ay gumugol ng ilang oras doon, nagtanghalian kasama ang kanyang mga apo at manugang, na patuloy na nagsasabing wala siyang ideya kung nasaan ang kanyang asawa. Bago umalis, nagpa siya ang ama ni Christina na tingnan ang shed malapit sa bahay. Doon, nakakita siya ng isang bag ng basura sa sulok. Dahil sa pakiramdam ng pagkabalisa, nagpa siya siyang suriin ang mga nilalaman nito. Sa unang tingin, napansin niya ang blonde na buhok. Nang tingnan ng ama ni Christina ang bag, natakot siya nang matuklasan na naglalaman ito ng ulo ng kanyang pinakamamahal na anak na babae. Sa takot, sumigaw siya at nagmamadaling lumabas sa shed papunta sa gitna ng kalye. Pinahinto niya ang unang sasakyan na dumaan at agad na tumawag ng pulis. Malinaw na pinatay si Christina Joksimovic. Ang mga pangyayari sa paligid ng kanyang kamatayan, pati na rin ang pagtatangka na itapon ang kanyang mga labi, ay mas nakakagulat kaysa sa anumang naranasan nila sa kanilang mga karera ayon pa sa mga pulis. Dahil sa pagkaputol ng katawan at sa kondisyon kung saan natagpuan ang mga labi, ang investigasyon ay mahirap. Gayunpaman, natukoy na sinakal si Christina bago pinaghiwa-hiwalay ang kanyang katawan gamit ang tatlong magkakaibang kasangkapan, kutsilyo, lagari at gunting sa hardin.
Ang isa sa mga pinaka-nakakagambalang detalye ng kaso ay may kinalaman sa katotohanan na ang ilan sa mga bahagi ng katawan ng biktima ay pinaghalo sa isang blender, at tinangka ng salarin na itapon ang mga labi sa pamamagitan ng pagtunaw ng mga ito sa asido. Ang mga palatandaan ng trauma ay nakikita sa katawan, kabilang ang mga pinsalang natamo bago mamatay si Christina. Nagkaroon siya ng sugat sa pisngi, sa ilalim ng kilay at ilong, pati na rin ang ilang mga pasa sa kanang hita. Malubhang napinsala ang kanyang ulo, at napunit ang mga bahagi ng kanyang buhok. Bago naputol ang katawan, na-dislocate ang mga kasukasuan ng balakang, at naalis ang mga buto sa kalansay. Nakakapanindig balahibo ang nangyari sa kanya. Ang kaliwang braso, bisig at ibabang bahagi ng kanang binti ay nilagyan ng asido para matunaw ito. Matapos putulin ang mga paa, inalis ng salarin ang matris ng biktima na may surgical precision. Ang pag-ugali na ito ay itinuturing na nagpapahiwatig ng isang potensyal na sakit sa pag-isip o psychopath killer, at maaari rin itong isang pahiwatig sa pagkamuhi sa mga kababaihan. Agad hinala ang mga pulis kung sino ang salarin kundi walang iba ang asawa nitong si Mark. Ang ugali ni Mark mula nang mawala ang kanyang asawa ay lubhang kahina-hinala. Nang siya ay arestuhin at pinalabas ng bahay, lumingon siya sa kanyang biyenan at sinabi na kung hindi gumugol ng napakaraming oras sa kanyang bahay at umalis ng mas maaga, ang pagtuklas ay hindi kailanman magagawa, at lahat sana ay maayos ayon sa kanyang mga plano. Sa panahon ng pag-aresto, walang ipinakitang emosyon si Mark. Nang siya ay dinala para sa pagtatanong, mabilis siyang pinilit ng mga pulis, at halos agad niyang inamin ang ginawa niya sa katawan ni Christina sa isang brutal na paraan. Ayon sa kanyang salaysay, ilang araw bago umuwi ito mula sa trabaho ay natagpuan niya ang kanyang asawa na walang malay, nakahiga sa ilalim ng hagdan. Nang malaman niyang patay na ito, nataranta siya. Sinabi niya na hindi niya maipaliwanag sa pulisya na hindi siya ang gumawa nito, kaya nagpasya siyang itapon ang ebidensya at isagawa ang pagkawala nito. Gayunpaman, ang bersyon na ito ng mga kaganapan ay tila hindi kapanipaniwala sa simula pa lang. Ang katotohanan na maaaring subukan ng isang tao na magtapon ng ebidensya dahil sa takot sa maling akusasyon ay hindi karaniwan. Napakahirap paniwalaan na ang isang mapagmahal na asawa, nang matagpuan itong walang buhay, ay tratuhin ang katawan nito sa brutal na paraan. Higit pa rito, ang mga natuklasan ng forensic pathologist ay sumalungat sa bersyon ng mga kaganapan. Ayon sa medical expert, namatay ang 38 anyos na si Christina dahil sa pagkakasakal. Nang malaman ni Mark ang napakaraming ebidensya ng mga investigador, binago niya ang kanyang kwento. Sinabi niya na siya nga ang nagbuwis ng buhay ng kanyang asawa, ngunit ginawa niya ito bilang pagtatanggol sa sarili. Ayon sa kanya, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan nila, at minsan, inatake siya ni Christina gamit ang kutsilyo. Sinabi niya na kung hindi niya ito pinigilan, sa halip siya ang binawian ng buhay. Nang maglaon ay ipinaliwanag niya ang kanyang mga aksyon sa pagsasabing siya ay nabigla, magulo ang isip, at dahil sa mga emosyon, sinimulan niyang gawin ang anumang pumasok sa isip niya. Gayunpaman, hindi sinuportahan ng mga katotohanan ang kanyang bersyon ng mga kaganapan. Halimbawa, ang blender na ginamit niya upang tunawin ang katawan ay binili ilang sandali bago ang krimen. Sinabi niya na binili ito para sa kanyang grupo ng scout na pinamunuan niya, ngunit ang isang mas lohikal na paliwanag ay matagal na niyang pinaplano na kitilin ang buhay ng kanyang asawa, at naisip na kung paano niya itatapon ang mga labi nito. Ang balita ng pagpatay ay nagulat sa bansa. Sa investigasyon, maraming detalye ng kaso ang hindi isinapubliko. Sa loob ng ilang buwan, ang pagkakakilanlan ng salarin ay pinananatiling lihim, at sa mga opisyal na lupon ay ginamit ang pangalang Thomas. Matapos suriin ang telepono ni Mark, natuklasan na habang sinusubukan niyang burahin ang mga bakas ng kanyang krimen, nanonood siya ng mga video sa social media. Ang pag-ugali na ito ay hindi pangkaraniwan para sa isang tao na di umano'y nabigla o nasa bingit ng isang pagkasira habang sinubukan niyang ilarawan. Sa halip ay lumitaw na sinusubukan niyang magpalipas ng oras habang lubusang sinisira ang katawan ng babaeng minsang nagmamahal sa kanya at binigyan siya ng 2 anak. Sumailalim si Mark sa isang psychiatric examination na nagsiwalat na nagpakita siya ng sadistikong kilos at sociopathic na mga katangian. Sinabi ng mga eksperto na nagpakita siya ng mababang kapasidad para sa empatya at emosyonal na katalinuhan. Siya ay may kakayahang kumilos ng may malamig na dugo at nagpakita ng maraming katangian na karaniwan sa mga kriminal, tulad ng mababang pagpapaubaya sa pagkabigo at kawalan ng kontrol sa sarili.
Binigyang diin din ng prosekusyon na ang mga pamamaraan na pinili niyang isagawa ang krimen, at ang mga tools na kanyang ginamit ay nagsiwalat ng katotohanan tungkol sa kanyang mental na estado. Ang kanyang mga aksyon ay lumitaw na kalkulado at ipinahiwatig ang premeditation na pagpatay. Walang alinlangan, sa kasong ito, ang salarin ay walang emosyon at nagpakita ng mga sociopathic tendencies. Tinitingnan din ng mga investigador ang ulat ng pulisya mula sa interbensyon sa bahay nina Christina at Mark na naganap ilang buwan bago ang pagpatay. Sa pangyayaring ito nagsimulang sakali ni Mark ang kanyang asawa. Nagpatotoo din na si Christina na matapos itong hawakan sa leg ay hinampas niya ang ulo nito sa dingding. Tinawag din bilang saksi ang dating partner ni Mark. Inamin ng babae na paulit-ulit na gumamit ng karahasan si Mark laban sa kanya. Sinabi niya na pinalaya lamang niya ang kanyang sarili mula kay Mark noong Abril 2016, mahigit isang taon lamang bago ang kanyang kasal kay Christina. Nagpatotoo ang babae na sa isa sa mga marahas na galit ni Mark, ay sinagasaan nito ang kanyang paa gamit ang sasakyan nito, at kalaunan ay nagbanta na itatapon siya palabas sa umaandar na sasakyan. Sa isa pang pagkakataon, bigla siyang nagpreno at naging sanhi ng pagkabasag ng ulo nito sa dashboard. Ang mga testimonya mula sa malalapit na kaibigan ni Christina ay nagbigay din ng mahalagang impormasyon tungkol sa relasyon nila ni Mark. Ipinagtapat ni Christina sa isa sa kanyang mga kaibigan na pagkatapos ng kapanganakan ng kanilang mga anak, lumala ang relasyon nila ni Mark. Gayunpaman, hindi alam ng kanyang mga kaibigan kung gaano kalubha ang sitwasyon. Ang panahon ng paglipat pagkatapos magkaroon ng mga anak at ang mga pagbabago sa pamumuhay na kasama nito ay maaaring naging mahirap para sa mga kanila, kaya ipinapalagay nila na ito ay isang pinagdadaanan lamang ng mag-asawa. Hindi nila napagtanto na si Mark ay isang ticking time bomb. Ang mga palatandaan ng pagkapagod sa kanilang relasyon ay na-misinterpret at imposibleng mahulaan na kaya niyang gumawa ng ganoong krimen. Binanggit ni Christina na si Mark ay naging malayo sa kanya, isinara ang kanyang sarili at naging introvert palalo ito. Nag-sign up pa sila para sa therapy ng mag-asawa sa pagtatangkang ayusin ang kanilang relasyon. Ngunit hindi sineseryoso ni Mark ang session. Madalas siyang umaalis ng maaga o hindi nagpapakita. Ipinagtapat din ni Christina sa isang kaibigan na si Mark ay nagsimulang gumamit ng bawal na gamot at palaging umiinom ng alak. 2 beses na niya itong nahuli na naninigarilyo ng damo sa basement. Inamin din niya na nagpaplano siyang mag-file ng diborsyo at kumonsulta na sa isang abogado tungkol dito. Binalaan siya ng kanyang kaibigan na maging maingat lalo na dahil sa dating marahas na pag-ugali ni Mark at ang pamilya ay napaka-impluwensya. May tunay na banta na maaari nilang subukang saktan si Christina, halimbawa, sa pamamagitan ng paggamit ng mga bata laban sa kanya. Sa puntong ito ay dapat ding banggitin na lumilitaw na si Mark ay may hindi malusog na relasyon sa kanyang mga anak na babae. Sa kanyang profile sa social media ay inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang mapagmataas na ama ng 2 anak na babae. Ayon sa mga kaibigan ni Christina, si Mark ay nagkaroon ng pagkahumaling sa mga hitsura at pagkakaroon ng perpektong pamilya na tinatrato ang kanyang mga anak na babae bilang isang proyekto. Siya ay mahigpit sa kanila, kinokontrol ang lahat ng kanilang mga aktibidad at kasuotan at nais na maging perpekto ang mga ito habang ang kanyang asawa ay di umano'y humahadlang sa mga gusto niyang mangyari. Si Christina ay hindi madalas na nagsasalita ng negatibo tungkol sa kanyang asawa kahit ilang beses na itong nagpapahiwatig sa kanya ng mga red flags. Sinisi ng kanyang mga kaibigan ang kanilang sarili sa hindi pagtulong sa kay Christina na makatakas sa mapang-abusong asawa bago pa mahuli ang lahat. Hindi nila namalayan na ang kanyang mga salaysay sa kanila ay iyak ng tulong. Inaresto si Mark. Ang kanyang 2 anak na babae ay inilagay sa ilalim ng pangangalaga ng pamilya ni Christina. Para sa 4 at 3 taong gulang na batang babae, ang mundong alam nila ay nabaligtad. Nawalan sila ng parehong mga magulang, kailangang lumipat at hindi nila maintindihan ang nangyayari. Matapos ang pagpanaw ng kanilang ina, ang mga batang babae ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng mga psychologist ng mga bata. Sa araw ng libing ni Christina, ipinaliwanag ng mga psychologist sa mga bata na ang kanilang ina ay natutulog at hindi nababalik. Habang sila ay tumatanda, sa kalaunan ay malalaman nila ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanilang ina, na walang alinlangan na magiging isang mapaghamong sitwasyon para sa kanila para tanggapin ito. Ipinaalam ng mga abogado ng depensa para kay Mark na hahanapin nilang ideklara siyang hindi nagkasala dahil sa pagkabaliw.
Sa ilalim ng batas ng Switzerland, ang sentensya na 3 taon lamang sa bilangguan ay posible para sa hindi sinasadyang pagpatay ng tao at hanggang 20 taon para sa pagpatay na may premeditation. Ang isang seryosong alalahanin sa kasong ito ay si Mark, bilang manipulatibo, ay maaaring potensyal na maimpluwensyahan ang mga otoridad at umalis sa bilangguan ng mas maaga, batay sa mabuting pag-ugali. Noong Setyembre 2024, nagsumite si Mark ng isa pang kahilingan para sa pagpapalaya habang nakabinbin ang pagsubok. Gayunpaman, ang kahilingan ay tinanggihan. Ang petsa ng paglilitis ay hindi pa naitakda at walang hatol na naabot sa kaso. Sa ngayon, ito lang ang aking nalalaman. Iyon na ang katapusan ng kwentong ito. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang susunod na episode. Salamat sa pakikinig at manatiling ligtas.